Hello guys, ngayon naman pag-uusapan natin ay ang eggplant. Ito yung aking eggplant na siguro magwa 1 month pa lang ito. Pero yung pruning na ginawa ko dito ay siguro mga 4 times na. Mula sa pagtatanim sa kanya, inalis na yung usbong, tumutubo na at tumataas na, alis na yung dahon. Kaya makikita ninyo na dumami na yung kanyang mga sanga dahil every time na magkakatalbo siya, ay inaalisan ko talaga siya ng talbos, kaya dumami na. Nung araw, may tanim ako mga 3 niyan, bumibili ako. Pagka inaalis ako ng talbos, napapagalitan ako ng mother ko dahil inaalis ko yung unang bunga. Bakit daw inaalis ko yung bunga? Sabi ko na, pagka hindi ko inalis yung bunga na yan, sasabihin ng talong na matandaan na siya. At pag napatuloy natin yung bunga niya, hindi na siya lalaki. Kaya yung unang bunga ng talong natin ay inaalis talaga. At patuloy natin ipoprone siya hanggang sa pag malago na siya na pwede na siya mag-carry ng mga ah, bunga niya, pwede na natin ituloy yung mga bunga niya. At ang susunod na gagawin natin yan, sprayan natin yan. Alisin natin yung mga dahon na dilaw, mga dahon na nasa ilalim ng lupa kasi yun ang madaling puntahan ng mga insekto. Lagi natin i-proning yung mga dahon na naninilaw na, at kung makikita natin na mayroon na siya ng mga aphids o mga dumadapo na iba't ibang insekto, i-sprayan natin siya ng neem leaves na merong diswas, merong chili, at may konting baking soda. At yun ang pang-spray natin sa ating mga talong kasi kinakain natin yan. Kaya kailangan hindi tayo maglalagay ng mga insecticide na makakasira sa ating mga katawan. Ayan na yung ating talong na napakadami na niyang bunga. Wala pa siyang 1 month, pero nakita na natin. Minsan makikita ninyo na may nasisirang usbong, puputuli lang natin yan kasi may nakapasok dyan na insekto. At importante din, every 7 days, mag spray tayo dyan ng fermented fruit juice na meron siyang mga galing sa mga ah, prutas gaya ng santol, naglalaglagan lang ang mga santol, i-ferment natin yan. At yan ang i-spray din natin dito sa ating mga alaga. Gaya ng mga mangga, nakatapon lang ang mga Indian mango. Ayan, ako, kinukuha ko lahat talaga ang mga Indian mango, piniperment ko para siya din ang ipang-aalaga ko sa aking mga alaga. Kaya nakakatipid ka na sa iyong mga ini-spray at healthy pa ang ating mga kinakain. At alam nyo ba na ang talong o eggplant ay napakarami niyang health benefits. Simple lang naman ang pag-aalaga niyan. Pagka meron na siyang 4 to 6 leaves, alisan na natin yan. At ang kailangan niyang soil pH niya ay 5.5 or 6.8 ang pH niya. Importante magmimix tayo ng compost at talagang galing sa tain ng manok, tain ng rabbit, kasi kayo nag-alaga rin kami ng rabbit, kaya meron kaming ganon, tain ng kalabaw o tain ng baka. Talaga mag invest ka ng mga natural compost na gagamitin natin sa ating mga halaman. Pwede rin naman ang rice hull or organic matter for better drainage. At kaya kita natin yan, may bad drainage yan para hindi babahain pag bumaha. At importante talaga yung proper spacing. Hindi man namin nasunod yung proper spacing, dikit-dikit siya, pwede na rin. Dapat 60 to 75 centimeter between plant or 75 to 100 centimeter between row. Para yung airflow niya, para kung gusto mo naman tulungan, bawasan mo ng matatabang dahon. Kailangan kasi ng eggplant ay full sunlight, at least 6 to 8 hours or direct sunlight every day. Yan ang kailangan ng eggplant. At yung water consistency, kailangan din niya. Keep soil moist, but not too water plug. Hindi yung magtatagal yung tubig yan. Importante lang hindi siya tuyo. At importante talaga ay lagi nating dadamuhan. Ayan, salamat na lang at malinis ang ating garden. Mega mega low shoutout sa ating nag-aasikaso dyan. At importante rin yung fertilize, yung ipe-fertilize natin siya regularly. Ako, every 7 days talagang inuutos ko na i-sprayan niya ng fruiting hormones at saka ng plant hormones para yung ugat niya ay patuloy na lumago at yung bulaklak naman niya patuloy na ma-maintain. Every 2 to 3 weeks dapat, o pwede kung 7, bali, bali 3 weeks na mag spray or 4. At importante din may compost, may vermicast, at ang inang i-spray natin yan ay yung fermented plant juice at fermented fruit juice. Siyempre,
with fish amino acid. Kaya tayo nag-alaga ng mga tilapia, ng mga hito, yun ang ginagawa kong fish amino acid. At syempre, potassium, rich in fertilizer during flowering. Nilalagyan ko yan ng magnesium sulfate din. Meron din akong bentonite na nilalagay. At saka, syempre, lagyan na rin natin ng apog. Kailangan full nutrient ang ating mga alaga para makuhanan natin yan ng maraming bunga. Importante din lagi yung ipo-prune natin siya, pruning is regularly. Hindi pwede misanan lang. Pag nakita natin yung mga dahon, yan, yung malalaking dahon na yan, aalisin ko yon para nun magkaroon uli, maka-encourage uli ng panibagong sanga na tutubo sa kanya. Lalo na yung mga yellow leaves, alisin natin yan. Yung disease branches, gaya yun, namamatay na yun, puputulin na natin yon. Yung mga sucker na hindi naman magdadala ng bunga, puputulin din natin yon. Kasi kailangan nga niya ay magkaroon ng ventilation or airflow para magkaroon siya ng maraming flowers. At encourage din natin ang pollination. Para noon, pwede rin mag-self-pollinating kung matyaga ka. Pero minsan may bubuyog na nagpupunta naman at inaasikaso yung mga talong. At syempre, prayer pa rin. Prayer is the best. Kaya makaka-harvest tayo open dyan. Lagi tayo makakakuha. Hindi ka nabibili ng talong. At may iwasan din yung mga kagat ng hayop pag mag spray tayo ng mga neem o oil. Ay, talagang mamimaintain talaga natin ang magandang harvest sa ating eggplant. Alam nyo ba na ang health benefits ng eggplant ay napakadami. Rich in fiber yan, dietary fiber. At ang importante sa kanya ay meron siyang vitamin C. 'Di ba? Lahat ng halaman may vitamin C at higit sa lahat may vitamin K, vitamin B6, potassium, magnesium, folate, and rich in antioxidant. Kaya kailangan natin yan para sumuporta sa ating health. Ma-maintain ang blood pressure. Kaya ako, lagi talong, talong na nilaga, talong na pinirito, talong na torta. Ay, paborito ko yan. May help manage blood sugar as part of a balanced diet. Kaya ang talong ay importante sa atin yan. Support healthy digestion kasi rich nga in fiber and promotes healthy cholesterol level pag nilaga. Pero pag pinirito natin, ay medyo magkakaroon din ng problema. Kaya pwede rin naman nilagang talong, masarap yan. Alam niyo naman, rich in antioxidant ng talong natin that helps protect cells. At isa pa sa kanya, low in calories and suitable for weight management. Kaya yung iba nga, kinakain ng hilaw ang talong eh. At hindi lang natin sa health ito papakinabangan. Kaya ako nagtanim ng maraming talong. Bali 100 pieces na talong yung tinanim ko na yan. At syempre, habang malaki na yan, kailangan meron ka na namang susunod na talong na itatanim ulit para di ka maubusan ng talong. Ang pagkain ng eggplant regularly ay nakakasupport sa ating formation ng collagen dahil rich in vitamin C, protect skin from oxidative stress, and help maintain skin hydration. Kasi matubig nga yan eh, support healthy skin aging. Kaya maganda ang talong para sa ating skin care. Kaya pwede rin siya sa hair care kasi ang talong ay maganda para yung buhok mo ay maging mahaba. Sabi nga ng ibang buhok ko hanggang bewang na. Mabilis humaba ang buhok ko. Support scalp health through its vitamins, minerals, and antioxidant. Kaya pwede rin din natin gamitin to sa ating mga alagang mga hayop. Meron kaming baboy, meron kaming iba't ibang, baboy pala ang wala ako, pero meron kaming pato, meron kaming itik, meron kaming gansa, meron kaming manok, meron kaming ah, aso. Kaya kailangan natin iba-iba yung alaga natin. Kaya may kambing din kami. Kahit pa konti-konti, importante lang yung alaga. Kaya malaking bagay din talaga. Marami rin tayong mga alaga, mga halaman, para hindi na rin tayo bibili ng mga halaman. Kaya happy farming sa ating lahat. God bless you all. And thank you for watching.